Nagsimulang lumubog ang araw at muling nanahimik ang kalye. Kara-rating lang niya sa bahay at naglalagay ng password nang biglang tumigil si Yongjin. Nakita niya ang laso na itinali ni Hisu sa kanyang kamay kanina. Tahimik niyang naalala ang paalala ni Hisu. Huwag mo itong tanggalin hanggang hating gabi. Ngunit matibay pa rin niya itong tinanggal. Ano bang gagawin niya ngayon? Pagkatapos ay inihagis niya ang kulay na tela ng diretsyo sa basurahan. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid. Madilim ang silid dahil hindi nakabukas ang ilaw. Agad inabot ni Yongjin ang switch. Pagkabukas niya ng ilaw sa silid, sumigaw siya sa pagkabigla dahil nakaupo ang aso sa kama at naghihintay sa kanya. Tiningnan niya ang aso ng diretsyo sa mata. Nahulog si Yongjin at naalala, oo. Dumating ang aso. Lumapit ang aso sa kanya. Nauuto si Yongjin, ikaw, nandito ka na pala sa lahat ng oras na ito. Ang aso ay masunering nakaupo sa harap niya. Kinamot ni Yongjin ang ulo niya. Siguro gutom ka. Pagkatapos ay inilagay niya ang plato ng longganisa sa harap nito. Lumapit ang aso at tiningnan ang longganisa, mukhang nababato. Nakahiga si Jin sa kanyang tiyan sa kama, nakatingin sa kanyang telepono. Nakatingin siya sa telepono niya nang bigla siyang makarinig ng boses. Ito na naman. Ang silid ay may 2 tao lang. Narinig ulit ni Yongjin ang boses. Magdala ka pa ng mas disenteng pagkain. Nabigla siya at nanlaki ang mga mata. Mabilis na lumingon si Yongjin. Mausisa siyang tumingin sa aso na nanatiling kalmado. Nanigas siya at tinitigan ito. Kalmado ring sumulyap pabalik ang aso. Biglang natigilan si Yongjin sa tunog na tumunog sa kanyang tenga. Ano na naman ang mga bagay na ito? Ang maliit na silid ay tanging siya at ang aso lang, ngunit ang kakaibang tunog na iyon ay umalangaw-ngaw pa rin. Magdala ka pa ng mas masarap na pagkain dito. Laming-galing siya ng blanco. Lumingon si Yongjin para tingnan ang telepono. Lalo siyang naguguluhan. Biglang tumunog ulit ang tunog na iyon. Hi, nagugutom na ako ngayon, kaya kumain muna tayo. Sa screen ng telepono ay isang pet food stall. Bibili sana si Yongjin ng mas maraming pagkain para sa aso. Sumulyap siya para tingnan ang telepono niya nang tumunog ulit, pagkatapos ay nagdala ng masarap na pagkain sa bahay. Tumayo si Yongjin at tiningnan ang nagtuturo. Si Jin, na nasa anyo ng isang aso, ay lumingon para tingnan siya. Ang boses niya ay umalangaw-ngaw. May hinahanap ka ba? Tumayo siya at binuksan ang bintana para tingnan, bumubulong, nasaan ang boses sa silid. Tumunog ang boses na iyon, narinig mo lang ako ngayon, hindi ba? Biglang lumingon si Yongjin para tumingin sa silid. Narito siya na may maitim na bilog sa ilalim ng mata, biglang tumigil at pinagpapawisan ng sagana. Tiningnan niya ang nakangiting aso sa harap niya. Tiningnan siya ni Yongjin ng walang kibo at nag-isip ng ilang segundo. Umupo siya, kinuha ang aso, at maingat na inobserbahan. Pagkatapos ay kinapkap ni Yongjin ang bawat detalye ng katawan nito. Tinalikuran niya at maingat na tiningnan, na nagparamdam kay Jin na hindi komportable at nagsimulang magalit. Nagalit siya at sinigawan si Yongjin sa pagiging bastos. Si Yongjin, na nasa posisyon ng paghawak, ay tumalon sa gulat. Ibinalik niya ito at nagtago sa ligtas na distansya para magmasid. Tiningnan ang asong mukhang walang pinsala, naisip ni Yongjin, nagsasalita pala ang aso na ito. Sobra na itong isipin. Pinagpawisan siya, nag-iisip, na naginip ba ako? Nalunod si Yongjin sa pag-iisip, umiikot ang isip niya sa sunod-sunod na pangyayari. Nang makita niyang matagal na niyang binabasa ang kanyang panloob na usapan, nagbukas ng bibig si Jin para magsalita. Nakatulala ka, hindi sigurado sa anuman, hindi ba? Ang pagiging nataman sa puso ay nagpagulat kay Yongjin. Hindi na siya hinintay. Na tumutol at nagpatuloy, nandito na ako ng isang araw at ngayon mo lang ako narinig. Ginamit ni Jin ang kanyang espiritual na kapangyarihan para kontrolin ang drawer, na nagdulot ng kumakalansing na tunog. Biglang bumukas ang drawer at hindi mabilang na damit at medyas ang lumipad at tumama ng diretsyo sa kanyang mukha. Hindi komportableng hinayla ni Yongjin ang punit at madugong kamisete sa kanyang mukha, nagtanong ng naguguluhan, ha? Nang makita ang kamisetang puno ng dugo at mukhang kaawa-awa,
Nandidiri siya at itinapon ito, pagkatapos ay sumigaw sa takot. Tiningnan ng kamisetang may isang manggas na nawawala. Agad sinabi ni Jean sa kanya, "Naaalala mo ba kahapon?" Biglang bumauhaw ang alaala sa kanyang isip. Hinabol siya ng babaeng demonyo at kinuha ang kanyang braso. Nakahiga si Jean ng walang kibo sa sakit sa ilalim ng pool ng tubig na may dugo. Ang demonyo, na may mga matang kumikinang sa kasakiman, ay sabik na lumalamon sa buhay na katawan. Ang huling alaala ay binuksan nito ang bibig para lunukan siya. Ang sakit ay nanatili pa rin sa kanyang isip. Hinawakan ni Jean ang kamay niya sa kanyang balikat para damahin ang pag-iral ng kanyang kaliwang braso. Nagpapanik siya at naguguluhan sa pagitan ng realidad at alaala. "Ano ang sinasabi mo?" Tumayo si Jean at nagtanong sa kanya, "Ano ang iniisip mo?" Tila alam ang iniisip ni Jean, sinabi niya ng prangka, "Sino ako para mapigilan ang halimaw na iyon at makipag-usap pa rin sa iyo?" Tiningnan ang kanyang mukha na puno ng pagkalito, nagpatuloy siya, "Ito ang unang beses na narinig mo ito. Siguro, natulala ka. Sobrang dami ng kakaibang impormasyon ang nagpablangka kay Jean. Sino ako at nasaan ito?" Binigyan siya ni Jean ng payo. "Dapat tawagan mo ang taong responsable sa iyo." Hindi naintindihan ni Jean, kaya sumagot siya. "Ha?" Sumagot si Jean. "Ang nagbigay buhay sa iyo at nagpo-protekta sa iyo. Kailangan kong malaman ang tungkol sa iyong pamilya." Sumagot si Jean ng walang emosyon pagkatapos niyang magsalita. "Wala akong pamilya." Narinig niya iyon at agad na lumingon para obserbahan ang bahay. Biglang nagtanong ulit si Jean, "Anong problema? Wala ka ng mga magulang?" Bumangon siya sa kama at sumagot ng walang sigla, "Sinasabi ko sa iyo." Lumingon siya para magtanong, "Paano ang ibang tagapag-alaga?" Sumagot lang si Jean, "Wala nang iba." Tiningnan siya ng maingat habang inikat ang botelya ng tubig. Sinabi ni Jean na may pagkadismaya, "Nakakainis talaga ito." Tiningnan niya si Jean at naisip, kaya, nabuhay siya ng napakalakas. "Sige, mukhang hindi ako nagkamali ng tao." Samantala, palihim ding bumantong hininga si Jean. Hindi niya naintindihan ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi niya maalala ang anuman simula kagabi. Ngayon, nagkaroon pa ng insidenteng ito. Tiningnan ni Jean ang likod ni Jean, nagrereklamo. "Pero hoy, iniligtas kita. Bakit hindi ka nagpasalamat?" Lumingon si Jean at tiningnan siya. "Iniligtas mo ako. Mas malakas ang aso na iyon kaysa sa halimaw na iyon. Kung ganoon, ikaw ay isang halimaw." Narinig ito ni Jean at galit na halos hindi siya makahinga. Malamig siyang nagpahayag, "Sinasabi mo na ako ay isang halimaw at naglakas loob ka pa na sabihin na nandito ako. Ako ang ninuno mo." Mariing sinabi ni Jean, na nagpatigas kay Jean pagkarinig nito. Nakatulala siya, pinagpapawisan, at nagtanong, "Ninuno ka?" Tiningnan ang aso sa harap niya, bumulong siya ng inosente. "Ang mga aso ba ang ninuno ng mga tao?" Nagsalita si Jean ng walang katuturan. "Kaya, aso ako dati." Inistorbo siya ni Jean at nagmura. "Tanga." Galit na galit siya. "Hindi ako aso," nagtanong siya ng inosente. "Kaya, ano?" Nababaliw si Jean sa harap ng kanyang pamangkin. "Nasa katawan lang ako na ito. Tingnan mo, aso ako, pero..." "Hindi." Walang pakialam na sumagot si Jean. "Ay, kaya, pumasok ako sa isang aso." Tumango ang kanyang tiyuhin sa kasiyahan. Pero pagkatapos ay agad niyang sinabi, "Kaya, aso rin ako." Sinubukan ni Jean na ipaliwanag, ngunit kung mayroong angkop na katawan ng tao, nangatuwiran siya, aso pa rin iyon. Sinabi ng aso na hindi iyon. Tumango siya at sumagot, "Kaya ang espiritu ng mga ninuno ay pumasok sa aso." Narinig ni Jean na malakas iyon. Mukhang medyo galit, pero may katuturan. Tama ang sinabi ng multo. Nagpakita si Jean. "Kaya anong gusto mo sa akin?" Nababato siya at gumawa ng ilang pagpapalagay o gustong magbigay ng alay. "Wala akong pera para gawin iyon." Narinig niya iyon at tahimik na tumalikod. Ipinagpatuloy ni Jean ng hindi sinasadya, "Kung kailangan mo ng mas maraming sakripisyo, maghanap ka ng mas mayaman na lahi." Kasabay nito, bumaba ang mukha ni Jean sa pag-iisip. Hindi siya tumugon sa kanyang mga salita, ngunit patuloy lang siyang naglalakad sa ilalim ng kumot. Tumapak siya sa kumot ni Jean, umaamoy at umaamoy. Patuloy lang siyang naglalakad pabalik-balik,
naghahanap ng kung ano. Natatakot si Yongjin na baka damumi ito, kaya itinuro niya at sinabing, anong ginagawa mo? Pumunta ka sa banyo sa ibang lugar. Hindi naintindihan si Jin, kaya dahan-dahan siyang huminto sa pagkilos. Binuksan niya ang kanyang PT mode at ipinahayag ang kanyang damdamin kay Yongjin. Anong kawawang pamilya? Wala nang naiwan. Nagtanong siya ng medyo nadidismaya, anong ibig mong sabihin na wala ka ng ibang anak o apo? Kaya, ako lang ang natitira. Yumuko si Jin at sumagot, oo. Lumingon siya at tiningnan si Yongjin mula sa kaibuturan ng kanyang puso at sinabing, magtulungan tayo sa hinaharap. Nagtanong siya ng walang pakialam. Kaya mananatili ka rito. Walang magawa si Jin na kinitid ang kanyang mga mata at nagtanong, kung ganoon, saan tayo pupunta? Sumigaw si Yongjin ng galit, Diyos ko, anong sinasabi mo? Lumabas ka at matulog. Kinuha niya ang kumot at mabilis siyang itinapon palayo. Nahiga si Jin sa lupa sa sakit at sinabing, anong mga supling na walang utang na loob? Sumagot si Yongjin, sige, umupo ka lang dyan at mag-usap. Kailangan ko pa ring pumasok sa eskwelahan, kaya wala akong masyadong oras. Kahit sinabi niya iyon, hawak pa rin niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-type, naghahanap ng butil ng trigo para pakainin ang aso. Sinabi niya iyon ng mapanukso. Ang ninuno mo ay humihingi lang ng masarap na pagkain at hindi man lang makapakinabang sa sarili. Tama si Yongjin na kahit galit si Jin, manahimik na lang siya. Bigla, may napansin siya. Itinuro niya ang kanyang tainga patungo sa bintana para tingnan kung may kakaibang ingay. Biglang nakaramdam ng panganib si Jin at tumahol. Si Yongjin, na may hawak na telepono, ay nabigla at sinubukang pigilan ang sarili sa pagtatanong, anong nangyayari? Lumingon at nakita siyang tumatalon, nagtanong ulit siya, anong ginagawa mo? Bigla, maingat na nakinig si Jin. Mayroong kung ano sa labas. Umupo si Yongjin na may nagpapanik na ekspresyon. Ano? Tumingin siya sa bintana at sinabing, seryoso, may hinayla ka na naman. Ang estatwang bato na humahabol sa kanya at kay Hiso kaninang umaga ay pumapasok sa eskinita. Ang tunog ng mga yabag sa lupa ay malakas na umuugong. Hindi naniwala si Yongjin at agad na tumanggi, anong pinagsasabi mo? Walang tao dyan. Dali-dali si Jin at idiniin ang kanyang ulo laban sa kanya, hinihimok siyang magmadali. Masakit siyang nagtanong sa mababang boses, saan tayo pupunta? Tiningnan niya si Yongjin at sinabing, sa labas. Sumagot si Yongjin ng hindi komportable. Bigla siyang nagtanong, tumayo ng tahimik. Kailangan niyang manatiling tahimik ng ilang segundo para maramdaman ito. Ang resulta ay hindi nakakagulat. Mabilis niyang kinuha si Jin at hinayla palayo sa kanya at tumigil sa pag-upo sa kanyang ulo. Pagkatapos niyang magsalita, isang kakaibang tunog ang yumugyog sa silid, na nagdulot kay Yongjin na biglang mawala ng malay at humiga ng tahimik sa parehong posisyon. Umugang ulit ang kumakalansing na tunog. Ang nakakatakot na realidad ay hindi isang ilusyon, na nagpatulo sa kanya ng maraming pawis. Kinuha ni Jin ang ulo ni Yongjin at hinayla siya pataas. Tiningnan siya, ang sakit ay nagpasigaw sa kanya.